Good morning guys. Ah, real talk naman tayo ngayon. Ang pag-usapan natin, ito na namang isang lalaki, Pinoy na naman ha, medical fraud. Okay? Ngayon, itong Filipino ay isang physical therapist. Tingnan nyo muna ito. Ayan, Filipino physical therapist wanted and $2.8 million Medicare fraud suspected hiding in the Philippines. Ayan. Ito difference to siya kasi swerte niya ngayon kasi nandoon na siya sa Pinas. But itong si UK nandito sa Amerika, nag-trial na, thunderstorm out there. Naghintay na lang ng trial niya, tapos nakaban siya ngayon out. So, swerte pa rin siya dahil nga marami siyang pera na nakapag-bail. Yung perang pinag-bail niya, sigurado yun yung nakurakot niya. Which is, hindi pa naman natin sigurado dahil wala pa naman, nasa kaso pa naman, hindi pa naman siya as in convicted na convicted. So, malalaman natin yan. Alam niyo naman natin, pag accused is still accused. So you have to prove those accused that they are guilty or innocent. Okay. But all those for UK right now, all the evidence that they gathered, it seems like is surreal. So now, dito na naman tayo ngayon. Real talk. Bakit ang daming mga Pinoy na nasa healthcare industry ang gumawa ng katarantaduhan? Ang kinalaban pa naman nila ay yung government, which is federal, diba? Itong mga ginawa nila ay yung mga Medicaid or Medicare, which is for the elderly, yung mga US citizen na matatanda na, yun silang gumagamit ng mga Medicaid, Medicare. At itong mga doktor na to, itong mga physical therapist na to, sila yun ang may kagagawan nitong kakahiyaan sa mga Filipino na dito sa US, especially yung mga nasa medical field. Nadadamay yung mga nurses, doctors, whoever's all in medical field that they work hard even 14 to 16 hours a day and they don't even really make that much money to buy their own lifestyle car, a beautiful house. They cannot even really buy that. I say that because I have so many friends who are in medical field. They are struggling. They work 14 to 16 hours a day and seems they still cannot make it compared to these people, to these men who are therapists. No wonder why there's a lot of people, Filipino people who are in medical field that they say they are so rich. They go to the Philippines and buy the island and buy the mansion and blah blah blah. And a lot of a Filipino also wondering where they get those money. Because there are a lot also of Filipino who knows how much the professional in the medical field made every year. We knows it. We knows it how much they made it. We know. We can calculate already because we know it how much they're making. So we were wondering where they get this money. And now it comes out na kinurakot pala nila
Ang akala nating mga Filipino nga nandito sa abroad ay ang mga kurakot ay mga politician, ngayon nakatira sa Philippines yung mga contractor, flood control. Ang akala natin nandoon lang sa Philippines itong mga Pinoy na ito. Yun pala, nandito rin, scattered din sila sa Amerika. Swerte na lang si Trump kasi ginawa talaga ni Trump ang pagkikilatis sa mga ganitong tao na nag-income ng super laki. Alam naman nating mga Pinoy nga nandito sa US nga nag-file tayo ng tax, lahat ng income natin malalaman sa government, yung mga profession mo nga magkano ang yung kinikita, malalaman yan sa government, lahat-lahat ng details sa buhay mo at sa income mo, mga ari-arian mo, malalaman niya ni Uncle Sam. Bakit hindi ko maintindihan itong mga professional na mga medical Filipino people who works in the US? Bakit hindi nila alam itong mga ganitong mga informasyon? Alam ko nag-file din kayo ng tax. Alam ko alam nyo na malalaman niya ni Uncle Sam kung magkanong earnings nyo. Bakit pa kayo gumawa ng mga katarantaduhan? Kahit yung mga OFW, mga Pinoy nga nandito na sa US nag-resides, nagpapadala sila ng pera sa Pinas sa kanilang mga kamag-anak, malalaman pa rin yan ni Uncle Sam. Kasi nga nakatransmit yan, naka-record na yan. Kung sakasakaling gugustuhin ni Uncle Sam, nakikilatisin kayo dahil question mark yung mga income nyo, malalaman yan. Bakit itong mga Pinoy na ito, nga mga medical professional medical professionals, bakit hindi nyo naiisip yan? So itong isa ngayon, swerte, kasi nag-hide na siya ngayon sa Philippines. $2.8 million US dollar Medicare fraud. Sus, ang laki ng pera niyan sa Pinas. No wonder why nakabili kayo ng island, nakapagawa kayo ng mga mansion, sa mga liblib na mga mansion. Di ba nakita ko yan sa mga vlogger? Ang daming mga malalaking mansion dyan sa liblib. Ang yung nasa Tagaytay, sus! Oh my goodness, merong isang village dyan na tinatawag na Alpha Village, which is so millionaire, billionaires, trillionaires yung nakatira dyan. Diba? Napaka-questionable talaga. Yung iba nakatira dyan, nandito sa Amerika nagtatrabaho. Real talk to ha, real talk talaga. Wala akong pinapatamaan na tao, kundi itong nadakip na ngayon ng mga federal dito sa US. Ang aking masasabi, nadadamay itong mga ibang professional medical people who works in the medical field. Nadadamay sila kasi siyempre, lahat dito ngayon, alam na talaga, as in, alam na dito, nag-scattered na itong mga news dito sa US. So, alam na, paano na makapagkatiwalaan ang mga companies na mag-hired ng mga professional na mga Pinoy kung meron ng mga background na masasama sa ibang mga Pinoy dito sa US. So meaning nadadamay na talaga ang mga magagandang loob na nagtatrabaho ng patas. Nadadamay sila, kawawa naman. At itong mga ito,
Dapat hindi na yan papuntahin dito sa US. At kukunin lahat yung mga pera nga na kulimbat nila. Ibalik yon sa gobyerno. Ang nakulimbat ninyong mga pera, ibalik nyo yon. Tapos pipresuhin pa kayo. Mag-fines pa kayo. Gosh, bakit masyado kayong ganib? Ganib itong mga ito eh. Ang sa akin lang talaga, no? Nadadamay ang mga magagandang puso nga nagtrabaho ng patas. Marami akong nagkakilala dito guys na nagtatrabaho sa medical, mga nurses, mga therapists, meron pang ang doktor. Ang dami kong mga kaibigan dito, mga Filipino to sila, pero alam ko nagtrabaho sila ng patas. Dahil nag-work sila ng 14 hours, 16 hours, tapos makikita ko wala naman talaga silang mga yung sinasabing mga high-end class, mga mansion, wala eh, wala. Yung iba nga nagda-drive lang ng Kia, ganon-ganon. So, ayun, nagtatrabaho ng patas yung iba nga, hindi na nga makapag-grocery dahil nandoon na nakatira sa trabaho ng trabaho dahil may pinapaaral, may tinutulungan, ganon. Or itong mga ito, we're talking about million of dollars. That's a lot of money. How they gonna even spend it? So ngayon may nag-comment dito sa comment, ang daming nag-comment section. Hindi ko na mabasa lahat pero isa lang ang na-highlights ko. Maliit lang pero effective. Sabi niya na maganda na itong nahuhuli na. At mag-ingat kayong hindi pa nahuli kasi ang investigasyon ay continuous. Hindi ito matatapos ang investigasyon, sabi niya. Kaya mag-ingat na raw kayo ang hindi pa nahuhuli. Ay, so mga Pinoy na ito, sigurado ako, umuwi yan sa Pinas at mag-hide tulad ng isang lalaki ito nga therapist. Nandito yung name ng lalaki pero hindi ko i-mention dito. I don't want to mention names, okay? So, puntahan nyo na lang sa Pinas Pulse. Nandoon yung complete news. Talaga, sa akin, reaction lang ito at real talk. Ang sinasabi ko, ang nga sa loobin ko rin dahil, of course, I am Filipino. I work here in the US. I live here in the US and I am US citizen. And still, I'm a Filipino. Nadadamay ako sa kakahiyaan ng mga ginagawa ng itong mangnanakaw na ito. Yan. Basahin nyo yan. Kaya pala yung iba dyan ang yabang-yabang. Sasabihan pa ako. Ang tagal-tagal ko na dito sa Amerika, hindi pa ako mayaman. Yes, ang tagal-tagal ko na talaga dito sa Amerika, hindi pa ako mayaman dahil I just work. I work every day to provide, to pay my bills and everything, and of course retirement, something like that, just enough to survive and just more than enough to help my family there when they needed for medicine. I'm not rich. I'm not. Kaya ang daming nagsasabi sa akin, ang tagal ko na raw dito, hindi pa ako rich. Kasi hindi ako nangungurakot. Nagtatrabaho ako patas. 9 to 10 hours a day. Okay? Patas ako. Dahil takot ako talaga, no, I cannot imagine this professional people doing this shit. Kasi siguro, masyado kayong ganib. Masyado kayong gustong magpa-sikat. Kaya gusto nyong yumayaman agad-agad. Tingnan mo nga yan si Yuki. Kayong jewelry niya, Diyos ko po. Yung mga bag niya, Diyos ko po. Nakikita nyo yung mga collection niya? Mga sports car niya? Diba is questionable talaga as in? It's questionable. Samantalang ako dito at marami kami dito nga ang tagal-tagal na namin naghihirap-hirap pa rin kami trabaho araw-araw kasi nagtatrabaho kami ng patas.
My goodness, nakakahiya kayo. Pati ako nahihiya sa mga kagagawan nyo dahil nadadamay. Akala nyo ba kang ako'y lumalakad doon, pumunta ako sa ganito, ganyan? Sasabihan na lang ako, huy, narinig mo yung Filipina, yung medical fraud, narinig mo yung lalaki? Ito, narinig ko lang talaga to, may nagturo lang sa akin ito. Narinig mo ito, ang isang therapist, ganyan-ganyan ko, ha? Yes, puntahan mo yan. So, tinatanong ako kasi, Filipina nga ako di ba? Nadadamay ako sa mga kagagawan nyo, nahihiya ako sa inyo. Hay, Diyos ko pa.